Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para kami mag-aral sa iyong salita. Basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe natin, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sabi mga kapatid dito, mag-ibigan, magmahalan sa bawat isa. Mahalin natin ang ating kapwa. Yan ang sinabi rito. Ipinanganak tayo sa Diyos. Yan ang sinasabi doon. At tayo ay nakakilala sa Diyos. Pag tayo ay nagmahalan, nag-iibigan, nakakilala tayo sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7. Mahalin natin ang ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang umiibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Kaya tayo rin ay mag-ibigan. Yan ang sabi ng Diyos sa mga nakakilala sa Diyos. 8. Ito ang sinasabi dito sa 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi daw umiibig sa kapwa, hindi rin umiibig sa Diyos. Kaya ibigin natin ang ating kapwa. Kaya iniibig din tayo ng Diyos. Yan ang sinasabi rito. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos. Siya ang umibig sa atin. Kaya tayo rin ay umibig din sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa. Kaya ang sabi, ang hindi umiibig, hindi nakakilala sa Diyos. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 8. 9. Ito ang sinasabi dito sa 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sinugo ang anak na si Hesukristo para tayo ay mabuhay, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Ama ang kanyang anak na si Hesukristo. Si Hesukristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang mga kumikilala kay Kristo, ang mga nananalig kay Kristo,
Ang tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Ayan. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos nga tagapagligtas. Kaya tayo ay maniwala, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9. Yes. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayan ng ating mga kasalanan. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay makabalik sa Diyos. Dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Si Kristo ang sinugo ng Ama. Ang lahat ng mga sumasampalataya, ang lahat ng mga nananalig kay Kristo, ang lahat ng mga tumanggap kay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay makakilala sa Kanya, na tayo ay sumasampalataya sa Kanya, at tayo ay mananalig sa Kanya, na tayo ay tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid, kaibigan. Pagmahal natin ang Diyos, tanggapin natin siya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 10. 11. Ito sinasabi nito sa versikulo 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos nang gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Yan. Pag inibig natin ang Diyos, mag-ibigan din tayo. Yan ang nararapat. Ha? Ibigin natin ang Diyos, ibigin din natin ang ating kapwa. Ayan. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay magmahalan. Mahalin natin ang isa't isa. Una, mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Yan. Dahil ang Diyos ang umibig sa atin. Inibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga ipinadala ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa para tayo iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Namatay si Kristo sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ni Kristo. Ano ang binayad ni Kristo? Ang kanyang buhay. Ano ang ihinugas ng ating kasalanan? Ang kanyang dugo. Ang ihinugas niya. Kaya hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Kahit sinong mayaman sa mundong ito, hindi niya kaya bilhin ang kaligtasan. Bakit? Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan.
dugo ng ating Panginoon, ang inugas ng ating kasalanan. Kaya walang dapat ikatakot pag tayo'y na kay Kristo. Dahil tayo ay may buhay na walang hanggan. Di tayo dapat matakot. Dahil ang Panginoon ay nandito sa bawat isa sa atin. Kaya ang kanyang banal na Espiritu, ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kilala tayo ng Diyos. Kilala rin natin ang Diyos. Yan mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Last verse, versikulo 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag tayo ay nag-iibigan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ayan mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagmamahal sa isa't isa. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Itong pag-ibig ng Diyos. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan. Ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Paniwalaan natin ito. Itong kanyang salita. Dahil itong kanyang salita, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Ayan. Basta tayo mga kapatid kaibigan, nananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ayan ang kaligtasan mga kapatid, nasa pananalig kay Kristo. Maligtas tayo pag tayo ay nananalig kay Kristo. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil siya lamang ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Hindi tayo maligtas sa ibang mga pangalan. Pagkaligtasan ang ating hanap, si Kristo ang ating lapitan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan mga kapatid kaibigan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin pag matapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas? Anong kasunod na gagawin? Ang kasunod na gagawin, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinabi, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay pa tayo, nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid na? Inamatay na tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya sinabi niya, mga bagong nilalang na tayo, wala nang dating pagkatao. Tayo ay bagong nilalang na tayo. Wala nang dating pagkatao. Yan ang sinasabi sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Mga bagong nilalang na tayo. Patay na tayo kasama ni Kristo. Buhay tayo kasama ni Kristo. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu.
Ayan. Ayan mga kapatid kaibigan. Ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, buhay pa tayo. Ang kaligtasan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nananalig kay Kristo. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Tiyak, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap ni Kristo, tiyak, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y nakakarinig nitong minsay na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Pag bumalik ang Diyos, kahit namatay na tayo, kahit ilang years na tayo namatay, bubuhayin tayo ng Diyos. Dahil kilala tayo ng Diyos. Dahil may tatak na banal na espiritu. Kilala ng Diyos ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya. Kaya tiyak ang ating kaligtasan. Dahil ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng Diyos yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Anong susunod nga gagawin pag natapos na bautismohan? Sundin natin ang kanyang mga utos. Anong utos yun nga ipasunod? Yung 10 utos. Ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Kung totoo tayong nakakilala sa Kanya, sundin natin ang Kanyang mga utos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, pag iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabing, huwag na kayo sumunod, binura ko na ang aking mga utos. Hindi niya sinabi yon. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Malinaw. Kaya, nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos nga nasa utos ng Diyos? Pang-apat na utos. Ang ikapitong araw. Ano ang ikapitong araw? Sabat. Sa dito sa atin, Sabado. Sabado ang ikapitong araw. Ayan ang ipinagpahinga ng Diyos. Ang ikapitong araw. Pagkatapos niya nilikha itong mundong ito, lahat, araw, buwan, dagat, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat nga nandirito sa mundong ito, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Walang ibang araw nga, sinabi nga, siya ay nagpahinga. Ang ikapitong araw lang ang sinabi ng natapos na niya paglikha ang lahat nga dito sa mundo. Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit sinabi ng Diyos na nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan para tayong kanyang mga nilalang, tayong kanyang mga hinirang, tayong kanyang mga anak, sumunod sa Kanya. Para din tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat, ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan nga tayo'y nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya nga, sa bagong langit, sa bagong lupa,
ang sambaron ay Sabat. Mababasa sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo talaga yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Dito sa Biblia kong hawak, ang nakalagay dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa, ang sinabi. Hindi lang Israel, hindi lang mga Hudyo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Walang mga larawan, walang mga imahen, wala roon. Kaya bawal sa paningin ng Diyos yan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos yan. Kaya nga, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapunta ron. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga hindi nananalig kay Kristo, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, tiyak wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ayun ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, iniingatan ng ating Panginoon. Iyon ang makapagsamba ron. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapagsamba ka ron, makapasok ka ron, makapunta ka ron sa bagong langit, bagong lupa nga pinagharian ng katarungan. Yan mga kapatid kaibigan. Pag kayo'y naniniwala itong minsay na to, tiyak magkita tayo ron sa bagong langit, bagong lupa. Dito walang halo nga kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Para pag punta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka bakit ang samba ay Sabat. Dahil dito pa lang, pinaalam na ng Diyos yan. Tinuturuan na tayo ng Diyos nga may panambahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Ang samba doon ay Sabat, hindi linggo. Yeah. Basahin ang Biblia. Ito, katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari. Matutupad ang sinasabi ng Diyos. Nga sinabi niya, baguhin niya ang langit at lupa. Wala na to. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Pati to katawan ko nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na nabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito, nga hindi na mamamatay kahit kailan. Ay mga kapatid kaibigan, napakaganda pag tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Magsama-sama tayo roon. Sa impyerno napakahirap, napakainit. Mapasok ka lang ng konti kahit sigarilyo, aaray-aray ka. Ano na kaya yung impyerno? Nga laot yan. Dagat-dagatang apoy yan. Napakahirap na lugar yan. Doon tayo, kasama ng ating Diyos. Magsamba tayo doon. Yan ang ating mga trabaho doon, pagsamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan.
Huwag tayong mag-ano-ano ng mga larawan, mga rebolto o mga imahen. Dahil nagagalit ang Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbad, mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Diyan niya ay lalagay yung mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan. Ito mga kapatid kaibigan, katotohanan ito. Iwasan natin ang mga rebolto at mga Diyos-Diyosan para tayo ay hindi mapunta sa lawa na apoy at dagat-dagat apoy, yung impyerno. Mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo makaiwas sa parusa ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapaiwas tayo sa mga larawan, mga rebolto o mga imahen. Sabi sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag kayong magalit dahil ang Diyos ang may sabi nito. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo, para maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Ayan. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong mensahe na ito. Dahil ito ang katiyakan ng ating kaligtasan. Lahat tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak, para makaiwas tayo sa mga ipinagbabawal ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay nitong minsay nito at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.